Oops, good morning, good morning, good morning. Oras alas 10 eksakto. O tanghali na ako. At nanood pa na balita. Ito na. Ang first booking natin, ang pick up ay dito sa Acacia uli. So less than 2 kilometers yan. Kaso naka-wallet. Medyo maganda lang ang presyo ng wallet niya. Ang fare niya is 105. Dapat 81. Kaso may ano siya, 81 siya. Kaso may ano ba tawag dito? May additional na 20. 85 additional na 20. Naging 105. Regalo lang daw to, sabi ni client. Sumagot kagad sa aking text. So nakakuha na ako dito before, kaya mabilis siguro napunta sa akin. Sinuwipe ko, parang wala akong kaagaw-agad or dahil naka-wallet. So punta muna ako sa pick up. And dito na ako sa pick up. Tangerine, ito lang yan, sa bungad lang to, alam ko. Tangerine. Ayun, dito ako sa kabila. Kapon dito ako pumick up. Ngayon dito ako sa Tangerine. Ito yung Tangerine nga. Okay, tawagan ko na si pick up. So yun, nakuha ko na yung parcel, yung mga candies na nakapack na, parang pang giveaways. Papunta na ngayon ako sa drop. So dito tahimik So bakit din masyadong tahimik? Boring din. Papunta na ako sa drop off, pero tingnan ko kung kaya pa sabayan to. Malapit na ako sa drop off. 100 meters na lang dito na. So tawagan ko lang ang drop off. So yan, ibaba na natin. Nakuha na ni madam. Kuha ulit tayo ng booking. Hanap tayo ng booking. So yan, may nakuha akong booking. Ang layo niya sa akin 600 meters. Puro pataas pala ito lugar na to. Walang dyan, dito na lang sa kabila. So 600 meters. Approximately naman ang layo nito is nasa 3 kilometer. Yan, hirap dito, puro ahunan nakakakaba. Ayan, punta muna ako sa pick up. Lapit na ako sa pick up. Dito ang pick up. Ayan, tawagan ko lang to. May item, picturean ko lang to. Ayan, magaan lang siya. So pwede ko pa itong masabayan. May nakuha akong kasabay nitong item ko. Ang layo naman niya is 4.7 kilometer. So pasok pa rin sa 5 kilometer, pero along the way naman siya sa drop off. So madadaan ako muna tong pick up, katapos sa drop off na. Then ang drop off naman itong pangalawang booking na to ay sa Pateros. Salt. Di ko lang alam ko ilang kilo yung isang bag nito. One sack siguro siguro 25 kilos to. So bahala na. Punta na ako sa pick up. Ay nako, kamali na naman ako. Meron ako yung kanina nga pala, na-drop ko na yung dalawa.
Yung pangalawang booking ko kanina, 50 kilos na rock salt. Hindi nagsabi yung nag-sender na ilang kilo yung rock salt, kasi tinext ko eh. Tinanong ko kung ilang kilo yung rock salt. Sinabi lang niya 1 sack. So hindi niya sinabi kung ilang kilo. Kasi kung sinabi niya 50 kilos yun, ipapa-cancel ko sa kanya yung booking. Hindi ko na i-approve, hindi ko na kukunin sa pick up kasi hanggang 20 kilos lang kami. Pagdating ko sa pick up, yun 50 kilos nga. So no choice na ako, 4.7 kilometer yung tinakbo ko eh. Kaya kinuha ko na. Teka lang, pick upin ko lang tong isang booking natin dito. Malapit lang naman siya eh. Kamaya ako ng kwento. Tawagan ko lang to. Dito na ako sa pick up. Ano ba ito papadala na sir? Ito na. Ang frozen na ito. So ito yung laman niya, mga box. Saka may frozen. Nakapag-deliver na ako rito before. Sa may takoyaki. So, biyahe na uli. Drop ko lang to sa may takoyaki. Less than 1.5 kilometer. So 60 pesos siya. Okay na to. Sabi ko nga hindi mapupuno ang 500 na walang 60 pesos. So yun na nga, pagpatuloy ko na yung kwento ko kanina. Dahil hindi ko na record, ang napindot ko puro picture, hindi yung video cam. So camera lang, picture camera lang yung napindot ko kanina. So yun na. So hindi nga nagsabi to si sender kung ilang kilo yung 1 sack ng asin na ipadadala niya. Siyempre first time ko lang tong makagantong transaction. Kaya tinanong ko, kasi sabi naman, nakalagay naman sa note niya is 1 sack rock salt. Kaya tinanong ko kung ilang kilo, pero di siya nag-reply. So dumating na ako sa pick up. Yon, 50 kilos. Sabihan ko siya, sir, 50 kilos pala to. Hindi kayo nag-reply na 50 kilos. Kasi kaka-cancel ko nga yon. Papa-cancel ko sa kanya. Or else, hatiin niya sa dalawang more than 50 kilos. Kasi meron pa siyang pinasama mga plastic eh. So yon. Di yun na. Sabi niya, hindi, tawagan mo muna magdadagdag. Sabi ko, hindi na, sige na, pagdating ko na lang doon. Sabi ko, bibiyahin na ako. Ngayon, yung pagdating ko sa drop off, gusto pa nung tao nila, nung boy nila, na ako pa yung magbuhat ng ng 50 kilo. Sabi ko, ay sir, may pilay ako, ba't ako hindi ako pwede magbuhat. Sabi ko nga, sinabi ko naman yung babae, nagbigay na 100. Sabi ko, ma'am, 100 lang talaga binabayaran nyo pag ganyan. Siyempre, ko na, kinausap ko na, hindi, sakto lang talaga binabayad na 95. Sa 50 kilos na na rock salt. Oo, sabi ko, hindi nagsasabi kasi ng totoo yung yung sender eh. Tinatanong ko kung ilang kilo yung asin 50. Hindi naman niya sinabi 50 kilos, sabi niya isang sako lang. Tapos nag-additional naman daw kayo, sabi ganun niya. Ay hindi, sakto ang binabayad namin. Di okay lang sa akin. Okay po, sige po, tanggap ko naman. Mayos naman yung pakikitungo ko. So yun, tinanggap ko. Pag pinakancel ko, pinakancel ulit, nirate ko siya ng pinakamababa, overweight, 50 kilos. Tapos nilagay ko doon yung reason. Hindi nagsasabi ng totoo yung sender, kasi nag-text ako kung ilang kilo yung isang sack. Ang sagot lang, isang sako. Tutusin, sabi ko, yung 50 kilos na yan, ma'am, dalawang booking yan. Dapat pinadalawang booking na lang.
alam naman ng sender yan. Sabi ko, kaya tricycle nyo na lang. Kasi may tricycle naman dun eh. Malapit lang naman dito yan eh. 2 ilang kilometro lang naman na layo. So dapat ganun na lang ang ginawa nila. So anyway, yon, medyo hindi maganda yung experience ko sa ganun ng mga kliyente. Okay, dito na ako sa sa drop off ko. Takoyaki, sir. Yan, sa takoyaki lang po. Yan, takoyaki lang. Dito na tayo sa Tomakichi Takoyaki. Deliver. Okay na. Ayan, ibaba ko na yung item. So buti pa rito, yan lang yung pinadala. May tip pa. Salamat po sa nag-tip. Kaso yun, ang hirap ng signal ko. So hanap muna ako ng pesto. So may nakuha akong item, 200 meters away dun sa last drop off ko sa may Takoyaki. Ayan, nag-error lang yung SIM card ko. Hindi na naman nakopya, nakagigil. So malapit lang naman ang drop off nito. Ang drop off nito less 4 kilometer ba to? 3 kilometer. Less 3.5 kilometer. Lapit lang, dating Embo. Ang fare niya is 78. Ayan. So punta muna ako sa drop off. So yun, na-deliver ko na yung yung item dito at tapos bili ako rito na fried canton, fried dumplings, fried siopaw, mura. Ayan naparami pa. May nagpabili pa tuloy sa akin. So hindi muna ako biyahe at uwi muna ako para dalhin tong merienda sa mga nagpa-deliver sa akin. Dito lang to sa Pembo. Ano, araw-araw to mahaba pila. So ngayon ko lang siya na daanan na wala pa masyadong pila. Pero pag siopaw queen. Pero kapag kapag oras ng uwian na, yan, puno na yan, dami nang bumibili dyan. So uwi muna tayo. So naka ako ngayon, naka 6 na booking. So naka 370 tayo sa 6 na booking. Nag-start ako ng, hindi ako nagkakamali, start ako ng 10 a.m. 11, 12, 1. So naka 370 naman ako. Hindi pa kasama dun yung tip. So pag sinama ko yung tip doon, maabot na ng 4, mga 4:30, mga ganon. So mamaya na lang ulit. Pero tingnan ko to kung may makakuha akong kasabay pa uwi. Kukunin ko pa rin. So uwi muna ako. Oras alas 7:10 ng gabi. So late na ako nakalabas. Nakakapagpahinga naman ako. Siguro mga 3 hours ata ako nakatulog. 3, tama 3. So may pick up ako ngayon dito lang sa kabila C5. Papunta naman to ng na Vista Mall. So food naman siya. Ang layo niya sa akin is less than 1.4 kilometer. At ang delivery nito approximately less than 4 kilometer. So puntahan ko muna. At kahit pa paano, so maganda ngayon dahil hindi gaanong traffic. Hindi kagaya kanina, medyo traffic. Instead na less than 1.4 kilometer, naging 4 kilometer pa. Sarado pala yung U-turn slot doon dahil pala pinalusot nila yung mga galing ng ng ilalim. Ay, pala doon ako dumaan sa kabila. Layo. Dito na ako sa pick up.
Front of Ruby Store, Orange House. Orange House ba rito? Ito Ruby Store to eh. Ito Orange House. Ay, ayan. Akala ko dito Orange House. Teka lang po, park ko lang po, mama. Park ko lang. Salamat po. Yun, karate ko lang dito sa drop off. Tawagan ko muna to. So yun, nakuha ni item. At siyempre may tip uli. Ayun, may nakuha uli tayong booking. So, alis muna ako. Mukhang coffee to coffee. So, ang ano nga pala nito, ang layo niya sa akin is 700 meters. And ang fare niya is 103. At ang layo ng ano nito, approximately ng delivery, mga less than 6 km. So, malapit lang din to. Papunta to ng Central Signal. So, ganda ng simbahan nito. Wow. Diba? Sana naman, Lord, kaplisin nyo po yung mga taong naniniwala sa inyo. Baguhin nyo po sila. Hindi naman ganun kadali overnight. Paunti-unti na lang po. Yan po. Maraming salamat, Panginoon. So yan, malapit na tayo. So yun, 15th Street Coffee. Sa 15th Street Coffee tayo. Kukuha ng order. Saan ba siya? Kevin's dito. Street Coffee. Ito ata. So, kunin ko lang yung order. Yung pick up ko. Coffee. Thank you po. Ayusin ko muna siya. Iwasan natin tumalog. Ayan. Kuha ko ng item. So 4.8 km ang layo natin. So biyahin na ako para hindi malusaw yung yelo. Ayan, malapit na ako sa drop off. Sikot-sikot Ito na ata ako. Tawagan ko lang muna. So yan, nakuha ko na yung deliver ko na yung item. So papunta na ngayon ako sa next natin. Wala pa, ano pa tayong booking. May abono 250. Okay kaya to? Kailangan ako ito pwede to. Ay, binayabing layo. So dito muna ako, hanap ako ng karating ko lang dito sa pickup. Tawagan ko lang tong ito na yung item, kape, coffee beans. Ayan. Saya natin dito. Tapos 1 kilometer lang. Okay na to. 51. Okay, so biyahe mo na ako. Hindi ko pa alam kung last na to. Medyo, last na, 8:56 na pala Kung makauwi ka, makapagluto. So, malapit na ako sa drop off. So
Lapit na ako sa drop off. Oras alas 9 na ng gabi. Sakto. Oh, malayo ng pick up. Di na. So di na nga ako bibiyahe. Nakailang biyahe ba ako ngayon? Nakasyam na biyahe ako. Ang kinita lang natin is 551. So yung siyam na yon, ilang oras lang yon. Nag-start ako ngayong gabi ng alas 7, 7, 8, 9. So 2 hours kanina. May 3 hours ako kanina. So 5 hours yung biniyahe ko. Kasi lumabas ako ng past 10. 10 o'clock ako nag-start hanggang 1. At mga 2 umuwi na ako. So 551. Pag sinama ko yung tip natin dyan, approximately lumalabas ng 630, 620, 630. Yun, sa tip tayo nagkakaroon din ng kahit pa paano pag-asa. So kagabi naka 700 plus ako, plus ngayon na 600 plus. So sabihin na natin 1.13. Meron akong 1.3 na. Tapos ang gasolina ko pa, meron pa ako rito almost 5 to 6 liters na gas. Yan, 6 liters siya pag 3 bar, 3 liters pa yan. So 5 to 6 liters. So bukas ako magpapagas. Siguro ito baka ano na to, baka itong natitira kong gas dito kaya nang makakuha, maka 600 pa bukas. So naka 1.3 na ako. Kung makakuha pa tayo ng 500 to 600 bukas bago ako magpagas. May 1.8 na. So ang gas ko lang is approximately nasa 300. Kasi yung pinapagasolina natin, yung sea oil, thank you sa sea oil, alaki ng discount tulad natin mga TNVS, which is 5 pesos. So sulitin natin tong pagkakataon na to. So guys, sa mga apo ko pauwi na si Lolo, si Papalo pala. Okay. Hindi naman, ang kagandahan lang talaga sa malapitan, hindi nakakapagod, nakakapagpahinga ka, nakakatimid ka sa pagkain kasi yung nakakauwi ka ng tanghali, so nakakabili ka na ng pagkain ninyo. Hindi kagaya pag malayuan. Oo nga, isang baba malaki, kaso nga lang pabalik mo ng Manila, kung tiga Manila ka, medyo yun lang ang mahirap, yung pabalik. Uy, sa kabila pala ito, kala ko dito phase 1. So yun, yung mga gang, mukhang may ano sila ngayon, may lulusubin, so yun, uwi na tayo at nang makapagluto ng tokwa sisig. Bukas ulit.